Kapag ikalagawan ng bibisyon ay sa kapatid na tinutulungan ay oras na tapos ang pagkakabay alas 10, 15 na mga oras. Gawa ng akda ay sa kapatid na Kelly. Narinig ninyo mga kapatid dahil nabasa ka ng nakaraang mundo. Mayroon ba kayo ng punong mali? Kulang? Sumubra? Kung wala, ating kanyang pagtitibay. Itong ating pinag-aaralan mga kapatid ay bakwat ng misteryo o kaya liwagan. Sapagkat yung aklat na may pitong tatak ay walang sino mang maaaring makapagpasya na umiyak si Apostol dahil yung aklat na sinasabi ng amin wala sino mang makakabukas sa kanyang silyo. Ngayon mga kapatid, isa sa mga nilalang na buhay, huwag kang umiyak sapagkat dahil ang isang kopter na mula sa utak, isang yun mula sa utak. Ito'y walang iba kung tinutukoy kundi ang ating Panginoon. Sa nagdaang mga pinag-aralan natin, una, okay, dalawa, pangatlo, ano yung pangatlo? Ngayon, sa ikaapat na tatak, ano kaya ang nilalaman ng ikaapat na tatak? Ito ngayon mga kapatid, mababasa natin yung ikaapat na tatak na kung ano ang nilalaman. Ito ang dapat na imayin natin kung ano ang dapat na ipagtuturo sa atin upang sa magkalayon ay malalaman natin at mapaghandaan natin ang mga bagay-bagay na darating sa mga pinaraw. Narito mga kapatid, nung buksan ang kordero, ang ikaapat na tatak ay ganito sa ating mga kapatid. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalan Kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi sa lupa na pumatay sa pamamagitan ng taba at ang gutom at ang salog at ang manggaling na ayaw sa lupa. Narinig natin mga kapatid, paano natin ngayon malalaman kung ano ang nilalang nito? Yung ikaapat, maliwanag naman na nabasa, ang kabayong maputla. Bakit maputla? Tignan ninyo mga kapatid. Ang tanong natin, bakit nung buksan niya ang ikaapat na tatak, kabayong maputla ng Pinas? Bakit maputla ang kabayo? Mga kapatid, narito ang sinasabi at makapakukuhayan natin sa 11:18. Kaya 11:17. At nagsasabi
Pinasasalamatan ka namin o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon at naging ikaw na nakaraan sapagkat ginawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay nag-ari. At nangagali ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga lipin na mga propeta at sa mga banal. At sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpahamak sa lupa. Mga kapatid, aking narinig, nangagalit ang mga bansa. Dumating yung po ng ating Panginoon Diyos. Itong walang humpay na gumagawa ng kasamaan. Sa araw at gabi na gumagawa ng kasamaan. Pagkatapos, mabibigla na lamang ang isang bagay o ang isang tao, na wala ka ng kapangyarihan. Makapangyarihan ka nga, pero mas makapangyarihan na itong nagalit, na buo itong sa ating Panginoon. Kaya anong magagawa ng isang tao pag nabigla na? Ano ba? Hindi ko lang kung minsan pagka ikaw ay nasukot ka sa anumang kasama ang ginagawa mo, kita mo, humunod ka, mga kapatid. Itong mga tao ito na pinagkalooban ng ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay, asik ng naging mga kapatid. Ito ang ginagawa ng kasamaan. Kaya naging maputla ang kabayo sa ika-4 na katakot. Ngayon mga kapatid, katulad ng isang pastor, pagka dumating ang pagkakabahagi o kaya mga paghahabi, karangisina na iti ng karnero. Ay natikulang na, kaya nasaad na iti magandawang at karnero. Kung may tayo, hindi ko naman natawin niyo pagkakaya. Ang namang plan, kaya yung kado ng pagkakaya